Magandang araw sa inyo, aking kamag-aral, lalong-lalo na sa ating guro na si Ginang Marcilianata. Ako nga po pala si Maria Christine Rabulan. Ang aking itatalakay ay patungkol sa estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Sa pagtuturo ng mga estratehiya sa Filipino, ang guro ng Filipino bilang tagapagpadaloy ng pagkatuto ay may malinaw na layunin sa pagtuturo. Tatlong batayan layunin ang iminumungkahi ni Hendrix noong 1978. Ang kondisyon ng pagkatuto kaugnay ng pagtuturo na papabilis ang pagkatuto ng mag-aaral kapag nagaganyak ang kanyang mga pandama, kasangkot siya sa pagpaplano ng mga gawain, nagaganyak siyang matuto, nahihikayat siyang mag-isip at nahihikayat na magsuri. Mga gawain sa loob ng classroom: integrative, interactive at collaborative. Integrative, ito ay isang integrasyon kung saan nailalagay ng isang guro ang isang asignatura na kaakibat ang marami pang asignatura. Ang interactive naman, ito ay isang talakayan kung saan maganang palitan ng impormasyon sa klase ang mga mag-aaral at ang guro. Collaborative, ito ay isang gawain kung saan nagbibigay ng isang pangkatang gawain ang guro kung saan makikita na ang bawat miyembro ng pangkat ay nakikisa sa gawain na ibinigay sa kanilang grupo. Ang abracadabra, ang guro bilang mahikero sa masaya at mabungang pagtuturo sa pagkatuto. Dapat ang guro, wow magic. Ito ang prinsipyong isinusulong ng pagtuturo ng sangkap ay sigla at sigasig. Maaaring tanawin ang abracadabra bilang pinagsama-samang o elektrikong dulog na tumatago sa estratehiya at teknik. Pinagtatagpo ng kaisipang ito ang mga nakagisnan at makabagong tsorya at simulain sa pagtuturo at pagkatuto gaya ng behaviorism, cognitivism, interactionism at constructivism. Ang ibig sabihin nito ay dito natututo ang mga bata kung saan masaya ang bata masayang natututo ang bata sa isang paksa kung saan hindi nababagot ang mga bata sa pamamaraan ng guro sa pagtuturo. Ang DSL dapat sapat at lapat lahat ng antas at asignatura. Dapat matamo ang kaalaman at kasanayan sa isang tiyak na aralin o panahon ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Sapat na impormasyong matutuhan na may mapapakinabangan sa pang-araw-araw na buhay o magagamit sa iba't ibang kahingian o pangangailangan. Lapat na mga gawaing pampagkatuto batay sa interes, gulang, kahandaan at katangian ng mag-aaral. Ibig sabihin nito ay ang kaalaman ng isang mag-aaral ay dapat lapat ang ibinibigay na gawain ng isang guro at ito ay dapat nauugnay sa kanilang edad. Dapat bigyang pansin. Lilinangin ng kaisipang ito ang pangunahing isusulong ng
21 siglong edukasyon gaya ng komunikasyon, kolaborasyon, kritikal na pag-iisip, kasiningan at pagkamalikhain, koneksyon at kontekstualisasyon, kultura, karera o prosesyon. Ito ay ang mga kaisipan na dapat sinusulong ngayong 21 siglo sa edukasyon. Katulad ng pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon sa bawat mag-aaral at pakikipag-ugnayan, pakikipaghalubilo sa bawat isa at marunong silang tumingin sa isang bagay kung saan or marunong silang kumilatis sa isang sitwasyon. At ang kasiningan at pagkamalikhain ay ito ay dapat na hahasain sa mga mag-aaral kung saan na ilalabas nila ang kanilang talento sa paglikha ng mga bagay o ito ay isang abilidad ng isang mag-aaral kung saan nakikita ang kanilang pagkamalikhain sa pagbibigay ng isang paksa ng isang guro. Bilang guro, magplano ng kakaiba, bago at natatanging gawain pagkatuto, marapat na ang mga gawain ay sumusunod sa prinsipyong SMART. Ito ay ibig sabihin na simple, mabunga, artistiko, realisto, tumpak sa oras. Ang ibig sabihin naman ito ay dapat ito ay isang simple lamang, simple pero mabunga at malikhang pagkakagawa ng isang gamit ng sinasabing mga instructional material, at ito ay realistiko kung saan nakaka-relate ang mga bata at ito ay pasok sa oras ng kanyang asignatura. S2, S3. Ito ay tiyaking magiging katangian ng iba't ibang gawain sa prinsipyong ito. Ang sigla at sigasig, saglit subalit sulit. Sigla at sigasig, kumbaga ito ay isang pagtuturo kung saan nakakapaghalubilo ang mga bata at masaya, subalit ito ay masigasig na pagtuturo. Saglit, subalit sulit. Ito ay kahit ay pang maikling paksa, pero maraming kaalaman ang natutunan ng mga bata. Huwag matakot magtangka, mangarap o sumubok ng iba't ibang makabagong paraan upang ipamalas ang pagiging inobatibo, iba at imbang guro ng makabagong panahon. Tayain o pulsuhan ang naging bunga ng pagkatuto mula sa iba't ibang gawain at pagsasanay mula sa pambungad na gawain, pagganyak, pagtalakay, pagsusuri at paglalapat. Kinakailangang mabatid ng guro ang kalakasan, kahinaan, oportunidad at banta ng iba't ibang gawaing pagkatuto upang lalo itong mapagbuti at mapagyaman. Tandaan, mga kapwa guro, estratehiya ang dala ng gurong imbabida at bongga. Mga estratehiya sa pagturo ng Filipino. Ang mga nilalaman ng estratehiya ay ang pamagat gamit ang hashtag, deskripsyon, angkop na nilalaman at antas, kasanayang lilinangin, hakbang sa pagsasakatuparan, tatak at impak. Deskripsyon. Magsisilbing sulyap ito sa kung ano ang dapat asahan at paano magiging ambag ito sa mahalaga, masaya at mabungang pagkaturo at pagkatuto. Ito ang angkop na nilalaman ng antas. Sa bahaging ito, makikita ang maaaring maging paksa at magiging lunsaran ng iba't ibang natukoy na gawain.
Ito ang magsisilbing kasagutan kung ano ang paksa o kaalamang pagbabatayan o pagtuturo at pagkatuto. Matatagpuan din sa tiyak na paksa ang angkop na antas kung saan gagamitin ang mga iba't ibang inobasyon sa pagtuturo batay sa edad, kaligiran at kahandaan ng mga mag-aaral. Kasanayang lilinang. Masinop na iniisa-isa ang mga pakinabang na makukuha sa paglalapat at pagpapatupad sa napakaloob ng iba't ibang bahagi ng alpabeto ng aklat. Ito ay sistematikong hinihanay ang mga kasanayan sa kadalasang pinagtitibay ang kaugnayan ng kognitibo, apektibo at psychomotor na domain sa pagkatuto. Hakbang sa pagsasakatuparan. Sa bahaging ito, lohikal na inihanay ang sunod-sunod na paraan upang masundan ang paggamit ng mga natukoy na inobasyon batay sa prinsipyo at simulain dulog o lapit ng pagtuturo ugnayan ng estratehiya at kagamitang pampagtuturo. Tatak at impact. Sa bahaging ito, makikita ang mga tila mahalagang kaisipan na nagbibigay larawan sa ambag ng tiyak na alpabeto ng inobasyon sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ay isang paalala sa bisa at kahalagahan ng paglalapat ng natukoy na ambag sa prosesong pedagohikal. Ambagan. Ito ay kontribusyong salita, kaisipay mapalaya. Description. Ito ay isang uri ng gawaing pampangkatulong humikayat sa mga mag-aaral na mag-ambag ng konsepto, ideya, kaisipan, ideolohiya o pananaw na kaugnay ng isang aralin sa gawaing ito. Binibigyang kapangyarihan ang mag-aaral na magpasya o magsaliksik ng mga batayang kaalaman o impormasyon na sa kanya-kanyang palagay ay makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng kamag-aaral, hinahamon ng gawain na maging epektibong tagapag-ambag ang mga mag-aaral upang maipaunawa ang hinaambag na impormasyon sa pamamagitan ng kahusayan sa pagbabahagi, pananaliksik at panghikayat sa iba na iintindihin at unawain ang ambag na salita o kaisipan. Ito ay ang kung saan sasaliksik ang mga mag-aaral patungkol sa isang paksa na inilahad ng guro sa kanila. Kung saan kukuha ng mga impormasyon ang mga mag-aaral at ibibigay nila ang kanilang impormasyon na nasaliksik sa klase at iisa-isahin ng guro kung ito ay makatotohanan o hindi. Bintana sa pag-unawa. Ang bintana ng pag-unawa ay pagpapakita ng pagkatutubatay sa iba't ibang prinsipyo. Isang kagamitang pampagkaturo upang mataya ang kakayahang magpahayag ng kaisipan, ideya, opinyon, at pananaw ng isang mag-aaral. Binubuo ito ng 4 na bahagi na kakatawan sa 4 na sulok o bahagi ng bintana. Ang mga bahagi ay ang realisasyon. Ito ay bago at dagdag na kaalaman na dapat tandaan. Emosyon. Saloobin at nararamdaman sa nakuhang kaalaman. Integrasyon. Pag-uugnay sa ibang ideya, konsepto batay sa pagkakatulad ng binasa na panood o napakinggan. Aksyon. Angkop na tugon o kilos bilang pagtugon sa pagpapamalas ng natutuhan sa tulong ng bintana ng pag-unawa. Mas nagiging masistema ang paraan ng talakayan, alternatibo rin ito sa pagtukoy sa proseso ng bawat isa. Blag-blagan, kunwa-kunwari ang sulating tungo sa totohanang mithiin. Ito ay gawaing pagsulat ng maging borsador tungo sa pagpapalathala ng bernuwal na espasyon. Sa tungkol na gawain, magiging kapanapanabik ang pagsulat ng mga mag-aaral sapagkat nagiging instrumento ang digital na paraan. Sa tulong ng blag-blagan, mahihikayat ang mag-aaral na panumbalikin ang interes sa pagsusulat tulong sa makabagong
teknik at hinugot mula sa luma o dating paraan pa rin ang pagbuo ng sulatin mula sa naiisip, nakikita at nadarama. Ibig sabihin, ito ay isang mula sa estratehiyang blag-blagan, kunwa ko ng sulat, tungo sa katotohanan mitin, gawan ito ng mga sumusunod, angkop at ninalaman ng antas, kasanayang lilinangin, hakbang sa pagsasakatuparang tatak ang impact. Base sa description ng aking binigay, maaari itong gawin bilang grupo sa klaseng ito at bahagi ang nagawang output sa ating Google Meet. Mga mungkahing estratehiya at gawain sa pagtuturo ng Filipino. Ang una ay ang graphic organizer. Ang mga grapiko ay mga kagamitang pedagohikal. Ang mga ito ay mga dalawang dimensyong naghahatid ng katotohanan at kaisipan sa paraang maayos, malinaw at maikli, ngunit malaman ang buo. Ginagamit din ito bilang kombinasyon ng mga guhit, larawan at mga salita upang linawin ang lalantad ng mga kaisipan, konsepto, proseso at ugnayan ng mga bagay-bagay. May ibang uri ang mga grapiko bilang kagamitang pedagohikal. Ang mga ito ay ginagamit sa pambisual at may iba't ibang paraan ng pagdidisenyo. May mga teknik na pagkakatitik, paglalarawan, paggamit ng mga kulay at layout. Ito ay para sa epektibong komunikasyon visual. Ito ay ang halimbawa nito ay ang isang kung paano ang isang halimbawa ng graphic organizer ay kung paano ito parang pagkakasunod-sunod ng isang bagay. Ang kahalagahan ng graphic organizer. Ginagamit ang graphic organizer sa pag-uugnay. Ginagamit din ito upang ibigay ang kategorya ng konsepto ng mga pangyayari, visual na mga larawan at mga kaalaman. Ito ay binibigay upang mahasang mabuti ang pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari katulad ng sa asignaturang siyensa kung saan nag-uumpisa ang halaman na nagsisimula muna sa isang buto hanggang ito ay sa umusbong. Ang mga ang mga graphic organizer ay nakakatulong sa pagsanib ng dati ng kaalaman sa bagong kaalaman, nakapagpapadali sa pag-develop ng konsepto. Ang kahalagahan ng graphic organizer, ginagamit ang nakakatulong sa pagsasanib ng dati ng kaalaman sa bagong kaalaman, nakakapagpadali sa pag-develop ng konsepto. Napapahusay ang kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat at pagsusuri. Nakakatulong sa pagsulat kaugnay sa pagpaplano at pagre-rebisa. Nanghihikayat ng diskursong focused o nakatuon sa isang paksa. Maaring instrument ng ebaluasyon. Nakakatulong sa pagpaplanong instruksyonal. Mga uri ng graphic organizer. Ang graphic organizer ay nagagamit upang pag-ugnayin at ikategorya ang mga konsepto at pangyayari sa binasa. Tinatawag din itong visual na larawan ng mga kaalaman. Isa dito ang KWL technique, ang Know, What, Learn. Ito ang teknik upang matukoy ang dati ng kaalaman at inuugnay sa mga bagong kaalaman na nakabatay. Ito sa paniniwalang mas nananatili at nagiging makahulugan ang bagong kaalaman kung inuugnay sa dati ng nalalaman. Ito ay pamilyar kung saan ginagamit ng mga guro sa mga mag-aaral ang KWL chart kung saan magbibigay sila ng isang paksa kung saan
tatanungin ng guro o magbibigay ang isang guro ng kapirasong papel kung saan isusulat ng mga mag-aaral kung may alam sila patungkol sa paksang kanilang tatalakayin, at ang no ay kung alam na nila, at ang want ay kung ano ang gusto nilang malaman, at ang panghuli ay ang learn kung saan ito ay huli nilang sasabihin o ilalagay sa pisara kung saan ano ang natutuhan nila base doon sa paksang tinilakay ng guro. No, ano ang inyong nalalaman tungkol sa bagong paksang pag-aaralan? Isulat ang sagot sa unang column. Want, ano ang gusto ninyong matutuhan o matalakay sa bagong paksa? Learn, ano ang natutunan ninyo sa paksang tinalakay? Ang concept map. Ang concept map ang nag-uugnay ng mga konsepto hanggang makabuo ng malaking ideya o katuturan. Ang Venn diagram. Ang Venn diagram naman ay ginagamit sa paghahambing ng mga katangian ng dalawang paksa upang makita ang pagkakaiba ng mga ito. Rank order chart. Natuturuan ang mag-aaral na mag-analisa ng mga paksa sa pamamagitan ng rank order chart. Ito ang pagbibigay ng ranggo kung alin sa mga datos na naibibigay ang dapat na mauna at may naipapalawanag nito ng mga mag-aaral. Ang rank order chart ay parang isang kung saan ang nauuna ay kung ano ang halimbawa ay ang mga kung paano ang pasunod-sunod na ng ang sa hayop ay halimbawa ay ang pangitlog ng manok hanggang ito ay maging isang ganap na manok. At ang comparison contrast chart. Sa tulong ng comparison ito, comparison contrast chart. Sa tulong ng comparison contrast chart na ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang paksa, na isasagawa ito sa pamamagitan ng pag-aasimila. Ang cause and effect chart. Ang chart na ito ay magbubuod sa sanhi at bunga ng isang pangyayari o phenomena. Katulad ng nito ang pagtapon ng basura sa ating kapaligiran. Ito ay gagawin ng mga mag-aaral kung ano ba ang posibleng epekto nito o dulot nito sa ating kapaligiran. What if chart. Ito ang chart na susubok sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pagbibigay ng mga kasagutang maaring itugon sa pangyayaring susuriin. Ito ay minsan nangyayari kapag nagkukwento ang guro at sa kalagitnaan ng kwento ay puputulin ng guro ang isang pangyayari doon at magtatanong ng paano kung ganito ang nangyari, at sasagot ang mga mag-aaral. Positive-negative chart. Itong chart ay nakakatulong sa pagkilatis ng mga mag-aaral ng mga positibo at negatibong epekto ng isang issue. Ito ay parang katulad ng cause and effect chart. Ang sunod naman ay ang decision chart. Sa pamamagitan ng decision chart, nahasa ang kaisipan ng mga mag-aaral na magpaliwanag at magtimbang-timbang ng mga issue. Nakakatulong din ito sa mabisang pagpapasimula ng makahulugang matalinong pagdedebate. Ang word map. Ang word map ay nagagamit sa pagpapalawak ng isang salita. Ang word map, ginagamit din ito upang bigyang kahulugan ang isang termino. Ang halimbawa nito ay isang magbibigay ng isang salita ang guro, katulad ng globalisasyon. Ito ay bibigyan ng mga
mga salita kung saan ito ay konektado. Katulad ng sa salitang globalisasyon, ito ay pwedeng malagyan ng isang kahulugan ng sosyalisasyon, pakikipag-ugnayan, pakikipagpalitan, ekonomiya, at popular na mga produkto, ganon. Storyboard. Ang storyboard ginagamit upang ipakita ang mahalagang pangyayari sa kwento. Iguguhit ang mahalagang pangyayari sa kahong inihanda ayon sa bastong pagkakasunod-sunod. Ang storyboard naman ay ito ay nakaguhit kung saan ang mag-aaral ay ang ilalagay nila ang pasunod-sunod na pangyayari ayon sa kwento. Ang Think, Pair, Share. Isang kooperatibong pagkatuto kung saan nakikinig muna ang estudyante sa ilang tanong. Nag-iisip tungkol sa kanyang isasagot, nakikipares upang makipagtalakayan sa isa o higit pang kaklase at nagbabahagi rin kanyang mga sagot sa buong klase. Dugtungang pagkukwento. Ang pagkukwento ay maaaring simulan ng guro o ng isang mag-aaral. 5 mag-aaral ang magsasagawa nito hanggang matapos at mabuo ang kwento. Pagkatapos, masabi ng isang ang kanyang bahagi, hawakan niya sa kamay ng katabi bilang tanda na siya ay tapos na. Ito ay halimbawa ng pagkukwento kung saan ito ay mga katulad ng mga kwento ng mga pabula at ang mga nasa Disney or sa mga storybook kung saan magkukwento ang isang mag-aaral ay ang 5 mag-aaral na nasa unahan at mag-uumpisa sa isa bilang ika-isang mag-aaral, tapos susundan ito ng pangalawa. What can you say? Gumagamit ng mga larawan ang mga guro at gagabayan ang mga mag-aaral na ipaliwanag ang nilalaman nito. Maaring gamitin ang mga larawan sa dyaryo. Ito ay katulad ng magpapakita ang isang guro ng isang larawan kung saan ibibigay nila ang kanilang description base sa larawan na ipinakita. Panitikang pambata, pagsasadula, storytelling, puzzle, picture, tanong ang sagot. Iba pang estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa elementarya. Hula ko, sagot ko. Salamin, salamin. Himayin natin. Tara na, tukuyin. Buhay mo, ganap ko. Iulat mo, makikinig ako. Ikwento mo sa liksik mo. Mga suliranin, tugunan natin. Halina't isa tao. Pagkatuto, sagot ko. Balikan natin ang mga estratehiya kung saan ang panitikang pambata, ito ay ang mga pampanitikan katulad ng mga pabula, parabola at iba pa, at mga kwentong bayan. Ang pagsasadula naman ay kung saan ito ay isasadula ng mag-aaral ang kanilang napiling karakter sa kwento. Ang storytelling naman ay ito ay magkukwento ang guro kung saan makikinig ang mga bata at pagkatapos ay magbibigay sila ng mensahe patungkol sa moral, kung ano ang natutunan sa kwento. Puzzle picture. Ito ay ang isang larawan kung saan nahahati ang isang larawan ng mga ilang peraso kung saan bubuuin ng mga mag-aaral ito.
tanungang sagot. Ito ay ang magtatanong ang mag-aaral at sasagutin ng isang mag-aaral sa harapan ang tanong ng kanilang kapwa mag-aaral. Ang hula ko, sagot ko, ay ang dito kasi parang ano ba yun? Ang hula ko, sagot ko, ito ay paraan ng isang laro kung saan ay sa unahan ay may isang mag-aaral na magpapakita ng aksyon kung saan hulaan ng nakita ng kanyang kapwa mag-aaral at isasagot kung ano ba ang pinapakita na aksyon ng kanilang kapwa mag-aaral sa unahan ng klase. Salamin. Ito naman ay base sa kwentong pinag-usapan sa klase. Ito ay tatanungin ng guro kung saan sino ang mga karakter sa kwento, kung saan ikaw ay parang kung ikaw ang isang mag-aaral ay may kaparehas na ugali o kung pamamaraan ng kanilang buhay. Himayin natin. Ito naman ay paghimay-himay ng mga pasunod-sunod na kwento at mga ugali na nakabatay sa karakter ng kwento. Tara na, tukuyin natin. Ito din naman ay ang magbibigay ng isang tanong ang isang guro kung saan tinutukoy ng mga mag-aaral tinutukoy ng mag-aaral ang isang karakter ang isang karakter kung saan sasabihin ng guro ang isang description ng karakter, tapos tutukuyin ng mag-aaral kung sino ang karakter na yun sa kwento. Buhay mo, ganap ko. Ito rin ay ang pagsasalarawan or pagsasadula ng isang buhay na ayon sa gusto mong iganap. Katulad ng buhay ni Rizal, ito ay gaganapin ng isang mag-aaral kung ano ba ang kaganapan, kung ano ba ang gawain ni Rizal. Iulat mo, makikinig ako. Ito ay ang pag-uulat kung saan makikinig ang mga mag-aaral patungkol sa isang paksa. Ikwento mo sa liksik mo. Ito ay ang paraan ng pagkikwento kung saan dapat ito ay makatotohanan na may mga isinaliksik ang mag-aaral para ito ay maging isang totoong impormasyon na ihahatid nila sa kanilang kamag-aral. Mga suliranin tugunan natin. Ito ay ang mga suliranin ng bawat isa o mga ng suliranin ng kapaligiran kung saan tutugunan ng mga mag-aaral ang mga suliranin na ito o magbibigay ng mga paraan kung paano ito masolusyonan. Halina't isa tao. Ito ay ang pagbibigay buhay sa kwento kung saan bibigyan ng komento o kung alin ba ang dapat tularan ng ng mga mag-aaral na nakabase doon sa karakter ng isang kwento. Katulad ng kwento ni Juan Tamad ay dapat bang tularan ang gawain ni Juan? Kumbaga dapat bang gayahin ng isang mag-aaral ang ugali ni Juan? Pagkatuto, sagot ko.
Dito naman ay sa isang paksa ay ilalahad ng mag-aaral ang kanilang natututunan at ilalahad din nila ang mga natutunan nila sa isang paksa kung saan tatanungin ng guro at ilalahad nila ang kanilang dahilan kung bakit ito ang kanilang napili. Now, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw.